Sir, mahinahong sabi nito. Natatakot dahil kitang-kita sa itsura ng boss na hindi maganda ang mood nito. Ibinenta na po ng asawa ninyo ang kondo nyo at umalis na po siya kagabi. Saglit na natikilan si Hendrix. Ibinaba niya ang hawak na dokumento at tumingin sa sekretary. What do you mean? Kailan niya ginawa yon? Tanong niya. Ramdam ang pagtaas ng tono ng kanyang boses. Base po sa records, a few days ago lang po niya hinanapan ng buyer. Na-finalize po ang sale kahapon at kagabi din po siya umalis. Hindi na siya nag-atubili. Agad siyang tumayo, kinuha ang kanyang coat at lumabas ng opisina. Hindi siya makapaniwala na nagawa iyon ni Taylor. Nang hindi man lang nagsasabi. Kung ganon ay tuluyan na pala siya nitong iniwan. Kung sa bagay, bakit pa kasi sobrang confident niyang isipin na babalik din si Taylor at kailangan lang nito ng kaunting oras para makapag-isip-isip. Pagdating niya sa kondo, napatigil siya sa may pintuan. Ang lugar na iyon ay minsang naging bahagi ng kanilang buhay bilang mag-asawa noong nagsisimula pa lamang sila. Mga alaala ng kanilang simpleng gabi at tahimik na sandali. Ngunit nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang bakanteng espasyo. Wala na ang mga gamit nila. Wala na si Taylor. Lumapit siya sa sala. Umaasang may iniwang kahit anong baka si Taylor, ngunit wala siyang nakita. Habang patuloy siya nag-iikot, napadpad siya sa kwarto nila. Doon sa isang sulok ng cabinet, may napansin siyang iniwang folder. Agad niya itong kinuha at binuksan. Ang laman ng folder ay hindi niya inaasahan. Medical records iyon ni Taylor. At habang binabasa niya ang mga detalye, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakatala roon ang malinaw na impormasyon. Buntis si Taylor. Nagdadalang tao ang kanyang asawa. Ipinagbubuntis nito ang kanilang anak. Nanlamig siya sa kanyang nabasa. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Gulat, saya dahil magiging ama na siya, o panghihinayang. Sa bawat linya ng dokumento, mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Paano hindi niya ito nalaman kaagad? Bakit hindi sinabi ni Taylor? Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Malakas ang pagbuhos ng ulan sa labas. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bintana ng mansyon ay tila naging musika ng kaba sa puso ni Taylor Valderrama. Ang mga ilaw ng mansyon ay nananatili pa ring bukas. Nagbibigay liwanag sa malawak na sala kung saan siya naglalakad-lakad. Hindi mapakali. Hawak niya ang cellphone. Paulit-ulit na tinitingnan ng oras. 12:00 na ng madaling araw ngunit wala pa rin ang kanyang asawa. Sa totoo lang, siya na lang ang tanging gising ngayon. Ang lahat ng kasambahay ay natutulog na. Pero siya, heto, hindi pa rin mapakali kakahintay sa pag-uwi ng asawa niyang si Hendrix Valderrama. Anong oras na? Hindi pa rin ba siya uuwi? Tanong ni Taylor sa kanyang sarili. Baka may masama nang nangyari sa kanya. Sana naman ay mali lang ako ng iniisip. Kanina pa siya naghihintay. Naglaho na ang init ng kape sa tasa na nakalapag sa mesa. Hindi man lang niya nagalaw. Ang kanyang mga mata ay madalas tumingin sa pintuan. Nagbabaka sakali na biglang bumukas ito at pumasok ang asawa niyang si Hendrix. Basa sa ulan, ngunit ligtas. Ngunit wala. Ilang oras ang nagdaan pero hindi pa rin ito bumabalik. Ang katahimikan ng gabi ay natatabunan lamang ng malakas na tunog ng kulog. Ano ba yan? Nag-aalala na ako. Dagdag pa ni Taylor sa sarili. Sa wakas, hindi niya na natiis ang kaba. Pinindot niya ang pangalan ni Hendrix sa kanyang cellphone at inilapit ito sa kanyang tenga. Tatawagan niya na ito. Bahala na kung magalit ito sa kanya dahil ayaw na ayaw ni Hendrix na ginugulo niya ito. Mas mabuti nang magalit ito sa kanya
kesa naman mahimatay siya sa kaba at pag-aalala. Naghintay siya habang nag-ring ang linya. Ang kaba ay parang isang buhawi sa kanyang dibdib. Pagkalipas ng ilang sandali, may sumagot. Ngunit, hindi ang pamilya na boses ng kanyang asawa. Hello? Boses iyon ng isang babae mula sa kabilang linya. Malamig at halos may bayad ng panunuya. Napakunot ang noon ni Taylor. Ramdam niya ang pagbilis ng kanyang puso. Sino to? Asan ang asawa kong si Hendrix? Tanong niya. Pilit na pinapanatili ang kalmado ng kanyang boses. Ngunit halata naman ang panginginig. He's with me. Sagot pa ng babae. He's sleeping next to me. Para siyang sinampal ng malamig na hangin. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na tumarak sa kanyang puso. Napatigil siya. Hindi makapaniwala sa narinig. Anong sinasabi mo? Halos pabulong niyang tanong. Nanginginig ang boses. Hindi ba malinaw? Sagot muli ng babae. Malumanay ngunit mapanakit. Hendrix is here. Hindi siya uuwi sa'yo. Sa akin muna siya ngayong gabi. Maybe you should stop waiting for him. And by the way, hindi mo pa rin ba nakikilala kung sino ako? It's me, Lilith Draven. Lilith Draven. Pag-ulit ng boses sa isip niya. Ang ex-girlfriend ng kanyang asawa. Ang babaeng mahal na mahal nito pero kailangang iwan dahil nakatakda itong ipakasal sa kanya. Nangihina ang tuhod ni Taylor. Hindi niya namalaya na naibaba na pala niya ang tawag. Tumulo ang kanyang mga luha. Sunod-sunod. Habang hawak ang cellphone na tila bigla na lang bumigat. Napaupo siya sa gilid ng sofa. Hinawakan ang kanyang ulo at tahimik na umiyak. Ang mga alaala ng mga masasayang sandali nila ni Hendrix ay parang isang pelikulang naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga yakap na kahit papeke, halakak na, hindi naman genuine, at mga pangakong binitawan nito noong araw ng kasal nila. Lahat ng yon ay parang nadurog sa isang iglap. Sa labas, patuloy ang walang tigil na malakas ng buhos ng ulan. Ang malalakas na patak nito ay sumabay sa kanyang mga hikbi. Sa kabila ng sakit, hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang posibilidad ba na totoo ang sinabi ng babae? O ang katotohanang hindi na siya matututunang mahalin ng kanyang asawa dahil hanggang ngayon, nananatili na si Lilith ang babaeng mahal na mahal nito. Tahimik niyang tinanong ang sarili. Paano nangyari to? Bakit? Saan ba ako nagkulang? Halos lahat naman na binigay ko sa kanya para lang matutunan niya ako mahalin. Bakit hindi pa rin naging sapat ang lahat ng yun? Pero walang sagot ang ulan. At lalong walang sagot din ang dilim ng gabi. Habang nakaupo si Taylor sa gilid ng kama, hawak ang una na pinipilit niyang huwag mabasa ng kanyang mga luha. Hindi niya maiwasang batukan ng sarili sa kanyang isipan. Ang tanga ko! Napakatanga ko! Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Bakit nga ba ako umaasa? Bakit ba iniisip ko na mahal niya rin ako dahil lang nitong mga nakaraang buwan ay napakabait at caring niya sa akin? Simula pa lamang alam niya na ang sagot. Si Lilith, ang perpektong si Lilith Draven, ang unang pag-ibig ng kanyang asawang si Hendrix. Ang babaeng minsan na nitong pinangarap na makasama habang buhay. Sa bawat sulyap ni Hendrix sa kanya, sa bawat kibit-balikat nito kapag nag-aalala siya, at sa bawat malamig nitong sagot sa kanyang mga tanong, laging naroon ang anino ni Lilith. Parang hindi siya kailanman naging sapat para kay Hendrix, dahil kahit 2 taon na silang kasal, si Lilith pa rin ang hinahanap-hanap nito. Kahit siguro ano pang gawin niya, nananatili pa rin si Lilith ang nag-iisa sa puso nito. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal. Napakaganda ng seremonya, marangya, puno ng mga bisita na nagbubunyi para sa isang unyon na para bang simbolo ng perpektong pagkakaisa. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon,
Hindi yun maalis sa isip ng mga malamig na titig ni Hendrix. Ang paraan ng pagngiti nito na halatang pilit na parang isang marka lamang na itinakip sa tunay na nararamdaman. Alam mo naman ang dahilan, Taylor. Bulong niya sa sarili. Hindi ka niya pinili dahil mahal ka niya, kundi sa dahil yun ang gusto ng mga magulang niyo. Hindi ka kailanman magiging si Lilith. Kahit kailan ay hindi ka niya matututunang mahalin. Ang katotohanan ay masakit. Ang kasal nila ay isang kasunduan ng kanilang mga magulang. Isang alyansa ng dalawang pamilya na parehong naghahanap ng kapangyarihan at impluensya. Wala siyang boses sa desisyon na iyon. At aaminin niya rin na masaya siya sa naging desisyon na iyon dahil matagal na rin siyang may pagtingin kay Hendrix. Ang tanging nag-udyok sa kanya na tanggapin ang lahat ay ang simpleng pangarap. Ang posibilidad na balang araw ay matutunan din siyang mahalin ni Hendrix. Ngunit ngayon, mukhang yun ay isang pangarap lamang na kailanman ay hindi pa magiging totoo. Paano ako naging ganito katanga? Tanong ni Taylor sa sarili at ang mga luha ay muling bumagsak sa kanyang pisngi. Sa tuwing tinitingnan niya si Hendrix, ang mga mata nito ay laging malayo. Tila nakatuon sa isang bagay na hindi niya kayang abutin. At alam niya kung sino yon, si Lilith, ang babaeng minsang minahal nito at minamahal pa rin hanggang ngayon. Ang masakit pa, hindi niya masisi si Hendrix. Si Lilith ay isang babae na mahirap pantayan. Maganda, matalino, at tila may lahat ng bagay na wala siya. Kaya, paano nga ba niya mapapalitan ang lugar nito sa puso ng asawa? Ang sagot ay malinaw sa kanya. Hindi niya kayang palitan ang isang alaala na kailanman ay hindi na mabubura. Habang hinihigpitan niya ang yakap sa unan, nagtanong siya sa sarili. Hanggang kailan ako magpapakatanga? Hanggang kailan ako maghihintay ng pagmamahal na hindi naman darating? Sa kabila ng sakit, naroon pa rin ang maliit na boses sa loob niya na patuloy na umaasa, na nagsasabing baka sa hinaharap, matutunan din siya nitong mahalin. Ngunit ngayong gabi, mas malakas ang boses ng katotohanan. Nasisimula pa lamang siya lang ang nagmamahal. Si Hendrix, ang puso nito ay nananatiling nakatali kay Lilith Javen at tila wala siyang magagawa upang mabago iyon. Hindi na malaya ni Tilly na nakatulog na pala siya dahil sa kakaiyak. Ang malamig na hangin ang tangi niyang kasama. Ang siyang yumakap sa kanya. Ang siyang bumulong sa kanya na ayos na ang lahat, na makakaya niya ang lahat ng ito. Ang malamig na simoy ng hangin ang naging kanlungan niya ng gabing iyon. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ang ulan ay tumigil na. Ngunit ang lungkot na bumalot kay Tilly mula kagabi ay nananatili pa rin. Nakaupo siya sa gilid ng kama at nakatingin sa kawalan habang hinahawakan ng cellphone na parang may hinihintay na mensahe na hindi dumating. Ang kanyang mga mata ay maga, halatang galing sa walang tigil na pag-iyak. Sinikap niyang tumayo. Nagilamos muna siya at inayos ang kanyang sarili bago bumaba sa sala. Kahit pambigat ng damdamin ay parang nagpipigil sa kanyang bawat takbang. Sa dining room, nakahain ang almusal, pandesal, itlog, bacon at kape. Ang bango ng pagkain ay dapat sana'y nagpagana sa kanya, ngunit hindi niya magawang tignan ang mesa. Tahimik siya umupo. Kinuha ang tasa ng kape na tinimpla sa kanya ng katulong at idinikit sa kanyang labi. Ngunit hindi niya ito nainom. Napansin ito ng isa sa mga kasambahay ni Aling Fe na matagal na naglilingkod sa kanila. Lumapit ito ng may halong pag-aalala. Taylor, iha, okay lang po ba kayo? Mukha po kayong pagod. Tanong nito. Ang boses ay puno ng malasakit. Ngumiti si Taylor. Pilit na tinatakpan ng sakit na nararamdaman. Ayos lang ho ako, Aling Fe. Sagot niya. Kahit halata sa kanyang boses na malayo ito sa katotohanan. Napuyat lang siguro ako. Hindi na kumontra si Aling Fe. Ngunit nanatili ang tingin sa among halatang hindi maayos ang pakiramdam.
Nagpaalam ito upang bumalik sa pagluluto. Habang si Taylor naman ay nananatiling nakaupo, iniisip ang mga nangyari kagabi. Sa hindi niya mapigilang sandali, tanong niya si Aling Fe nang muli itong dumaan. Aling Fe, umuwi po ba si Hendrix kagabi? Natigilan ng kasambahay bago sumagot. Ay hindi po ma'am, hindi ko nga po siya nakita mula kahapon ng umaga. Lalong nadurog ang puso ni Taylor. Pilit niyang nilunok ang namuong sakit sa kanyang dibdib. Siguro nag-enjoy siya sa piling ng iba. Bulong niya sa sarili. Ang mga salitang sinabi ng babaeng sumagot kagabi ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang utak. Hindi niya maiwasang isipin na baka ay sobrang masaya si Hendrix ngayon habang nasa piling ng dating nobya nito. Ang ideyang yon ay parang nagdagdag ng asin sa sugat na ayaw gumaling. Kahit wala siyang ganang gumalaw, pinilit ni Taylor na lumabas na kumain ng almusal. Hindi niya pwedeng pabayaan ng ganito ang sarili niya. Hindi pwede, lalo pat may walang muwang na buhay sa sinapupunan niya, ang anak niya, ang magiging anak nila ni Hendrix. Ang ipinagbubuntis niya na hindi pa alam ni Hendrix dahil ilang linggo pa lamang. Sa sala, abala mga kasambahay sa pag-ayos sa mga dekorasyon para sa Pasko. Maraming kahon ng mga Christmas lights, parol at palamuti ang nakakalat. Malapit na ang Pasko. Ilang araw na lang at ito ang panahon na dapat masaya. Pero sa puso ni Taylor, tila wala nang dahilan para magdiwang. Lumapit siya sa malaking Christmas tree na nasa gitna ng sala. Isa ito sa mga paborito niyang ginagawa tuwing Desyembre. Ang maglagay ng mga dekorasyon, umaasa na pagbisita ni Santa Claus, tutuparin ito ang hiling niya na sana matutunan din siyang mahalin ni Hendrix. Ngunit ngayong taon, ang lungkot na kanyang nararamdaman ay lalong bumigat habang isa-isang isinasabit ng mga Christmas ball. Napansin ng isa pang kasambahay na si Mabel ang pagiging tahimik ni Taylor. Ma'am, may problema po ba? Tanong nito sa kanya nang may pag-aalala. Napatingin si Taylor sa kasambahay. Saglit na nag-isip ng sasabihin. Ngunit sa halip na umamin ng tunay niyang nararamdaman, lumiti pa siya. Pilit na tinatakpan ng sakit. Wala naman, Mabel. Pero pansin ko po, ma'am, kanina pa po kayo tahimik. Medyo pagod lang siguro ako. Sigurado po ba kayo, ma'am? Ngunit halata sa tono ng kanyang boses at sa lungkot ng kanyang mga mata na may dinadala siyang mabigat. Nang magpaalam si Mabel upang kumuha ng iba pang dekorasyon, tahimik na tumulo ang luha ni Taylor. Mabilis niya rin na pinahid iyon dahil ayaw niyang may ibang makakakita sa pag-iyak niya. Ayaw niyang kaawaan siya nila. Patawarin mo ang mami anak ha. Mula nung nabuo ka, palagi mo na lang ako nakikitang umiiyak. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ang sarili ko para sa susunod na hindi mo na ako ulit makitang umiiyak. Habang nilalagyan ng mga ilaw ang Christmas tree, hindi niya maiwasang isipin kung nasaan si Hendrix. Iniisip niya kung paano itong tumatawa, nag-e-enjoy sa piling ng ibang babae, habang siya ay nasasaktan. Iniisip niya kung bakit hindi ito umuwi at kung totoo nga bang sinabi ng babae kagabi. Ang Christmas tree ay unti-unting nabubuo, ngunit sa puso ni Taylor, tila nawala ang init ng Pasko. Dahil kasabay ng pagkabuo ng Christmas tree, para bang mas lalo ding nadudurog ang kanyang puso. Sa kabila ng liwanag ng mga dekorasyon, nananatiling madilim ang kanyang damdamin. At ang lungkot ay tila hindi mawawala. Ma'am, kung may problema ka, huwag ka pong mag-atubiling sabihin sa amin ha, sabi sa kanya ni Mabel. Bahagya niya itong nginitian. Salamat, Mabel. Nag-lunch muna sila lahat bago tinuloy ang kanilang ginagawa kanina at natapos na rin ang pag-aayos ng mga dekorasyon. Naghahanda na ang mga kasambahay na magligpit ng mga kahon at kalat sa sala nang marinig nilang pagbukas ng malaking pintuan. Kasabay ng malamig na ihip ng hangin mula sa labas, pumasok si Hendrix. Basa ang suot mula sa bahagyang ambon. Good afternoon, Sir Hendrix. Bati ng mga kasambahay. Narinig ni Taylor ang pagbate at napalingon siya sa direksyon ng pintuan. Tumama ang kanyang mga mata kay Hendrix at sandaling huminto ang kanyang mundo. Naroon ito, ang kanyang asawa. Matangkad, gwapo, at tila walang bahid ng kung anong nangyari kagabi.
Ngunit ang malamig na ekspresyon nito ay para bang may gustong sabihin na hindi nito maamin. Napansin ni Hendrix ang titig ni Taylor. Hindi ito ngumiti at ang mga mata nito ay tila nagtataka. Tinitigan siya nito ng diretso na para bang naghihintay ng sasabihin o gagawin niya. Tumayo si Taylor. Gagawin na sana kung ano ang nakasanayan niya noon kapag dumarating si Hendrix mula sa trabaho o galing business trips. Madalas siya nitong salubungin, niyayakap at tinatanong kung kamusta ang araw nito. Ngunit ngayon, habang hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan, bigla na niyang naalala ang tawag kagabi. Ang boses ng babae, ang mga salitang binitiwan nito. Para bang muling bumalik ang lahat ng sakit at bigat na nararamdaman niya. Napalunok siya ng mariin at pinigilan ng sarili sa kung ano man ang planong gawin kanina. Napakunot noon naman si Hendrix sa kanya nang unti-unti siyang umatras. Halatang nagtataka sa kanyang naging reaksyon at kakaibang kinikilos. Nakauwi ka na pala. Basag ni Taylor sa katahimikan. Pilit niyang pinanatiling mahinahon ang boses niya. Kahit naramdam niya ang bigat ng bawat salita. Kumain ka na ba? Hindi sumagot agad si Hendrix. Nananatili lang ito nakatingin sa kanya. Para bang binabasa nito kung anong tumatakbo sa isip niya. Ngunit bago pa ito makapagsalita, nagsalitang muli si Taylor. Magpalit ka na, sabi niya habang umiwas ang tingin. Paghahanda kita na makakain. Hindi niya nahinintay ang sagot ng asawa. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kusina. Mabigat ang hakbang. Hindi siya lumingon pabalik. Hindi niya na kayang tingnan si Hendrix sa mga mata. Sa bawat segundo na magkalapit sila, parang lalong tumitindi ang sakit ng kanyang dibdib. Para bang nakikita niya ang imahe nito na may kayakap at kasiping na ibang babae. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, halos mabingin naman siya sa katahimikan. Ang mga kasambahay ay tahimik din nagmamasid sa kanila. Halatang nararamdaman nila ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Sa likod niya, nararamdaman niya ang tingin ni Hendrix na para bang gustong magtanong. Pero wala itong sinabi. Pagdating niya sa kusina, kinuha niya ang isang plato at inilabas ang natirang ulam mula sa tanghalian. Habang inaayos ang pagkain, pumatak muli ang luha niya. Tahimik siyang humikbi. Pilit pinipigil ang mas malakas na iyak. Bakit? Bakit parang walang nangyari sa kanya? Bakit parang normal lang ang lahat? Matapos niyang ihanda ang pagkain, inilagay niya ito sa mesa at saka muling umalis. Hindi niya hahayaan na abutan siya nito doon. Hindi niya kayang manatili sa parehong kwarto kasama ang kanyang asawa. Ayaw niyang makita nito ang kanyang luha. Ayaw niyang magtanong ito. At higit sa lahat, ayaw niyang mapansin ito ang lungkot na nararamdaman niya. Habang papunta siya sa kanyang kwarto, tanging ulan na namumuong muli sa labas at ang malalim na tunog ang kanyang hikbi ang naging kasama niya. Pagpasok ni Taylor sa kwarto, pakiramdam niya ay nauubos ang kanyang lakas. Napaupo siya sa gilid ng kama, hinahayaan ng sariling huminga ng malalim. Ang bigat ng mga nangyari parang hindi niya kayang dalhin. Pero alam niyang wala siyang ibang mapagsasabihan ng nararamdaman niya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si FaceTime ang kanyang mga magulang na nasa Amerika. Ilang ring lamang, sinagot ito ng kanyang ina. Hello anak! Masiglang bati ng kanyang ina. Halatang tuwang-tuwang makita siya. Kamusta ka na? Matagal ka na hindi tumatawag. Pinilit ni Taylor ang isang ngiti. Okay lang naman ako, sagot niya. Pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang boses. Busy lang sa bahay. Gusto niyang may kausap siya ngayon para hindi na mas lalong bumigat ang pakiramdam niya kung kaya tinawagan niya ang kanyang mga magulang. Talaga? Kamusta naman kayo ni Hendrix? Tanong ng kanyang ama. Nasa tabi ito ng kanyang ina. Masaya naman ba kayo? Napabuntong hininga si Taylor bago sumagot. Oo naman dad, masaya kami. Ani at pilit na ginawang masaya ang kanyang boses. Okay naman si Hendrix. Busy rin siya sa trabaho. Pero nagkakausap naman kami. Ngunit habang sinasabi niya ang mga kasinungalingang iyon, ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib. Ang masaya na sinasabi niya
ay malayo sa katotohanan. Anak, kung may problema, sabihin mo lang ha? Sabi pa ng kanyang ina na parang nararamdaman ang kaunting bigat sa kanyang boses. Nandito kami para sa'yo. Ngunit muli, ngumiti si Taylor at pilit na tinatago ang katotohanan. Wala mom, okay lang talaga ako. Huwag kayong mag-alala. Namiss ko lang po talaga kayo kaya ako tumawag. Miss na miss ka na rin namin anak. Sabi pa ng mommy niya. Nariyan ba ang asawa mo ngayon o baka nasa trabaho na naman siya? Ang kanyang ama naman na nagtanong. Andito po siya dad, kakauwi niya lang po. Ganun ba? Mabuti naman at maaga kanyang inuwian ngayon. Mapait siyang napangiti. Paano niya sasabihin na ngayon lang umuwi si Hendrix? Nakagabi ay ibang babae ang kasama nito. Pupunta ba kayo ng asawa mo dito sa Pasko anak? Tanong ng kanyang ina. Hindi ko po alam mom. Hindi pa po kami nag-uusap ni Hendrix tungkol doon. Tingin ko po wala rin siyang balak dahil marami siyang ginagawang projects. Hay nako, dumalaw mo lang sana kayo dito ng asawa mo. Hindi yung puro trabaho. Paano kayo magkakaanak niyan kung lagi na lang yung inaatupag ay puro trabaho? Muli mapait siyang napangiti. Wala po sa isip ni Hendrix ang magkaanak mom. Abay hindi naman pwede yun. Huwag po kayo mag-alala mom, susubukan ko po riyan mag-celebrate ng Pasko sa inyo. Sabi niya na parehong ikinabigla ng kanyang magulang. Ano? Iiwan mo riyan ng asawa mo? Tumango si Taylor. Opo, sigurado naman po ako na busy siya sa Pasko. Busy sa piling ng ibang babae. Dagdag pa ng boses sa kanyang isipan. Iyon ang plano niya. Susulitin niya na lang ang mga natitirang araw bago ang Pasko kasama si Hendrix. Dahil sa mismong araw ng Pasko, iiwan niya na ito. Tatapusin niya na ang pagiging tanga niya para makasama na rin ito ang babae na tunay nitong minamahal. Matapos ang ilang minuto ng pag-uusap tungkol sa mga maliliit na bagay, nagpaalam na rin siya nang matapos ang tawag. Ibinaba niya ang cellphone sa tabi ng kama at yumuko. Hindi niya na napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Bakit kailangan ko pong magsinungaling? Bakit hindi ko masabi sa kanila kung gaano ako nasasaktan? Tanong niya sa sarili. Kailan ba ako matututo? Humiga siya sa kama at ramdam ang bigat ng bawat emosyon. Sa gitna ng pag-iisip, hindi niya namalaya na napapapikit siya at unti-unti siyang dinapuan ng antok dahil sa pagod at sakit na nararamdaman. Hindi naramdaman ni Taylor ang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Pumasok si Hendrix, tahimik ang mukha nito at seryoso habang tinitingnan ang natutulog na asawa. Napansin nito ang magang mga mata ni Taylor. Kahit sa pagtulog, bakas ng lungkot sa mukha nito. Sa sandaling iyon ay para bang may bigat din itong nararamdaman habang pinagmamasdan siya. Lumapit si Hendrix sa tabi nito. Kusang kumilos ang kanyang kamay. Inabot niya ang namamagang mata ng kanyang asawa. Masuyong hinaplos niya ang mukha nito hanggang sa bahagyang nagising si Taylor, ngunit agad din na bumalik sa mahimbing na tulog. Dahan-dahang humiga sa tabi ni Taylor si Hendrix. Maingat. Inabot nito ang katawan ng asawa at niyakap ito ng mahigpit. Siniksik ni Hendrix ang mukha niya sa buhok ni Taylor. Marahang huminga na para bang humuhugot ng lakas sa presensya nito. Lumipas ang ilang oras at hindi na malaya ni Hendrix na nakatulog na rin pala siya. Nagising si Taylor nang maramdaman ng bigat sa kanyang gilid. Noong una ay hindi siya gumalaw. Iniisip kung bakit, parang may kakaiba o baka may unan lang iyon. Nang dumilat siya, tumama ang tingin niya kay Hendrix na nakahiga sa tabi niya. Mahimbing na natutulog at mahigpit na nakayakap sa kanya. Napakunot noo siya. Litong-lito sa nangyayari. Bakit ito nandito? Bakit niyayakap siya nito? Ang sakit at pagdududa na nararamdaman niya mula kagabi ay muling bumalik nang sumagi sa isip niya na baka ganito rin niyakap ni Hendrix si Lilith kagabi. Ngunit kasabay nito ay ang init ng yakap ng kanyang asawa. Isang bagay na matagal niya nang hindi nararamdaman. Isang init na tila nagpapawi sa lahat ng kanyang mga nararamdaman. Tahimik siyang nanatili. Hindi gumagalaw.
habang pinagmamasan si Hendrix. Sa kabila ng mga tanong at kirot sa kanyang puso, hindi niya maiwasang maapektuhan ng presensya nito. Ngunit alam niya, hindi sapat ang yakap na ito para mabura ang sakit ng katotohanan na si Lilith pa rin ang nasa puso nito. Ngunit ang init ng yakap nito para bang pilit nitong binubura ang sakit na nadarama niya. Ngunit ang puso niya ay masyadong sugatan para maniwala. Ang gabi ay tila walang katapusan habang pinag-iisipan niya ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa. Hindi na ito tama. Bulong niya sa sarili. Pilit na nilalabanan ng kirot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkapulupot ng braso nito sa kanya. Walang ingay na bumaba siya sa kama. Nang ilibot niya ang tingin sa silid, sa kanya lang napagtanto na mali pala ang kwarto na napasukan niya kanina. Sa kwarto pala ni Hendrik siya pumasok. Dahil na rin siguro sa bigat ng nararamdaman niya kanina ay hindi niya na namalayan iyon. Kaya pala sa tabi niya ito natulog dahil kama nito ang tinulugan niya kanina. Pero mabuti na lang at hindi siya nito naabutan na umiiyak kanina. Lumabas siya ng silid, bumaba ng hagdan at agad siyang sinalubong ng kasambahay na si Aling Fe. Ising ka na pala, iha. Kanina pa kita hinihintay na magising. Nakangiting sabi nito sa kanya. Kumain ka na. Niluto ko ang paborito niyong mag-asawa. Salamat po, Manang. Nakangiti niyang saad. Si Sir Hendrix, hindi pa ba siya kakain? Ay, natutulog pa po yata siya. Mauna na po akong kumain sa kanya. Nagugutom na po kasi ako. Paliwanag niya. O siya, sige. Paghahandaan na agad kita na makakain. Sabi naman ni Aling Fe kaya sinundan niya ito patungo sa kusina. Tahimik siyang kumakain. Pagkatapos ay umakyat na ulit siya. Sinisigurado niyang ang kwarto niya ang papasukin niya sa pagkakataong to. Nanatili lang siya sa kanyang silid hanggang sa dinalaw ulit siya ng antok. Siguro dulot na rin ito ng pagbubuntis niya kung kaya palagi siyang inaantok. Kinabukasan nagising siya ng maaga. Sakto naman na naabutan niya si Hendrix na naghahanda pa para lang pumasok sa trabaho. Kung noon ay tuwang-tuwa siya sa tuwing naaabutan niya ito bago pumasok sa trabaho dahil na pinagsisilbihan niya pa ito, ngayon ay hinayaan niya na lang ito. Sa totoo nga, lihim nang hiniling kanina na pagmulat ng mga mata niya na sana pagbaba niya ay nakaalis na ang kanyang asawa. Hinayaan na lamang niya magpatuloy si Hendrix sa mga ginagawa nito. Wala na siyang lakas na magsalita. Wala na siyang gana na magtanong o magbigay pansin. Nararamdaman niya ang pagsunod sa kanya ng tingin ni Hendrix. Inaayos ito ang suot na necktie habang siya ay kinuha naman ng isang magazine na nasa round table. Sandali niyang nilingon si Hendrix. Dahil tumagal ang pagkatitig nito sa kanya. Iniwas siyang tingin bago walang sabi na umalis. Hindi siya lumingon ulit upang makipag-eye contact. Ayaw niyang makita sa kanya ang anumang uri ng malalim na damdamin. Dumiretso siya sa kusina kung saan naabutan niya ang mga kasambahay na abala sa paghahanda ng almusal. Isa-isa niyang binati ang mga ito at tipid naman silang initian at tinanguan. Ilang saglit pa ay pumasok na rin sa kusina si Hendrix. May lakad ka ba mamaya, Taylor? Tanong sa kanya ng asawa habang nagkaalmusal. Ha? Wala naman. Bakit? Then, would you like to come with me? Napakunot noo siya. Saan? Anniversary ng kaibigan ko at ng asawa niya ngayon. Gusto nila na dumalo ka rin sa party na inihanda nila mag-asawa dahil palagi ka raw hindi pumupunta. Paliwanag pa ni Hendrix. Ibinaba niya ang kanyang hawak na kutsara at tinidor. May dahilan siya kaya ayaw niyang pumunta sa mga ganoon kahit pa palagi naman siyang imbitado. Sa tingin ko ay hindi ako makakapunta. Why? Akala ko ba wala kang lakad mamaya? May ibang plano ka na? Masama kasing pakiramdam ko. Palusot niya na lang. What's wrong? Nagkunatang noo si Hendrix. Gusto mo bang magpatingin ka sa doktor? Hindi. Maagap niya sinabi. Mataas din ang tono ng kanyang boses kaya nabigla si Hendrix. Ang ibig kong sabihin, hindi na kailangan. Kulang lang siguro ako sa tulog. Pero natulog ka lang naman mula kahapon.
You didn't even eat dinner with me last night. Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko lagi akong kulang sa tulog. Sabi niya at saka nagbuntong hininga ng malalim. But don't worry, susubukan ko makapunta mamaya. Sabihin mo na lang sa akin kung saan ang address. No, sabay tayong pupunta mamaya. Natahimik siya. Kapag Kwan ay mabagal din siyang tumango. Sige, I'll just try. Hindi ko sinasabi na pupunta talaga ako. Bahagyang ngumiti si Hendrix. Okay. Tinuloy niya na ang pagkain. Siya ang unang natapos kaya siya rin ang unang lumabas ng kusina. Hindi niya nilingnon o tiningnan man lang ang kanyang asawa nung umalis siya. Ganon pa man, ramdam niya na sinundan siya nito ng tingin. Pag uwi ni Hendrix mula sa trabaho ng maaga, bitbit nito ang isang eleganteng kahon na agad na tumawag ng pansin kay Tilly. Nakaupo siya noon sa sala. Sinusubukang magpaka-busy sa pagbabasa ng magazine. Nang makita niya ang asawa, agad siyang kinabahan. Lalo na nang iabot nito ang kahon sa kanya. Para sa'yo, malamig na sabi ni Hendrix. Ngunit may halong casual na tono. Yan ang isusuot mo mamaya kung sakaling makapunta ka sa anniversary party nila Jacob. Natigilan si Tilly. Hindi siya sigurado kung gusto niyang sumama. Sa totoo lang, gusto niyang umiwas. Ayaw niyang maging bahagi ng kasiyahan na yon. Lalo pat ang lahat ng tao na naroon ay mga kaibigan ni Hendrix. Napag-isip-isip niya kanina na tsak magpapanggap na naman sila na masayang mag-asawa kahit na ang totoo ay hindi naman talaga. Parang bumigat lalo ang nadarama niya lalo na't alam niyang isang malaking fasad lang ang pinapakita nila bilang mag-asawa. Ngunit nang makita niya ang seryoso ngunit tahimik na pag-uudyok sa mga mata ni Hendrix, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang kahon at tumango. Sige, mahinang sagot niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Makakasama ka mamaya? Tanong nito. Marahan siyang tumango. Oo. Tumango si Hendrix. That's good. Hindi na siya sumagot. Tumayo siya at iniwan na ang kanyang asawa sa sala. Ramdam niyang sinundan pa siya nito ng tingin. Ngunit hindi na siya lumingon. Tumuloy siya sa pag-akyat sa hagdan hanggang sa marating ang kwarto niya. Natulala muna siya ng ilang sandali bago siya nagpasya na mag-ayos para hindi mahuli. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya mamaya. Pero nararamdaman niyang wala siyang lakas na tumanggi. Magkasama nga sila ni Hendrix papunta sa venue. Ngunit sa loob ng sasakyan ay nananatili siyang tahimik. Nawalan siya ng ganang makipag-usap. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Kung siguro katulad siya ng dati, kung siguro hindi niya alam na maaaring nakipagbalikan na si Hendrix at Lilith, baka kinakausap niya na ang kanyang asawa ngayon. Baka sobrang daldal niya na. Baka napipikaw na ito ngayon sa kaingayan niya. Gustong gusto niya kasi noon tuwing nakakausap niya si Hendrix. Do you have a problem, Tilly? Tila hindi na natiis ni Hendrix na magtanong ito. Sandali niya itong tinignan. Wala naman. Kanina ka pa tahimik. Kinakabahan lang ako. Tipid niyang sinabi. Wala ka naman dapat ipag-alala dahil mga kaibigan ko lang naman ang makikita mo mamaya. Nakita mo na rin sila noong araw ng kasal natin. Hindi na siya nagsalita pagkatapos nun. Ibinalik niya na ang kanyang buong atensyon sa labas ng bintana. Nang makarating sila sa engranding venue, halos mabingi si Tilly sa dami ng tao at ingay. Ang ilaw ay nagkikislapan. Ang musika ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng lugar. At ang mga bisita ay mukhang pawang mga tao mula sa mataas na lipunan. Ang iba ay namumukaan niya dahil nakita niya na sila sa araw ng kasal nila noon ni Hendrix. At hindi na rin nakakapagtaka na ang mga bisita na naroon ay ilang mga kilalang business person. Dahil ang lahat ng kaibigan ng kanyang asawa ay mga kilalang tao. Ang iba ay may-ari ng malalaking kumpanya tulad ng mga sasakyan at kung ano pa. Hindi niya tuloy maiwasan na maramdaman na para bang out of place siya. Kahit pamayaman din ang kanyang pamilya, hindi naman siya kasing yaman nila. Ang magulang niya lang naman ang mayaman. Habang siya ay asawa lang ng isang Valderrama. Nakakapit lang kasi siya sa braso ng kanyang asawa
na kilalang kilala ng lahat. Naiilang din siya dahil halos lahat ng mata ng mga tao doon ay nasa kanila. Pagdating pa lang nila, nakuha na agad nila ang atensyon ng mga ito. Siguro dahil na rin sa kilala na nilang lahat si Hendrix. Ramdam ni Taylor na ang iba ay nagtataka. Siguro dahil bago lang siya sa paningin ng mga ito. Tiningnan ni Taylor ang kanyang asawa. Ilalayo na sana niya ang kanyang kamay pero pinigilan siya nito. Sa halip, hinawakan nito ang kamay niya at pinagsiklop ito. Mariin naman siyang napalunok at naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Agad na napansin ni Hendrix ang ilang kakilala nito at hindi nagtagal, ito ay napapalibutan ng mga taong gustong makipag-usap. Si Taylor naman ay tahimik na nakatayo sa tabi nito. Pilit na pinipigilan ang kaba at ang pakiramdam na hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Nakasuot naman siya ng magarang damit na binili ni Hendrix para sa kanya. Bagay na bagay iyon sa kanya. Kitang-kita ang korba ng kanyang katawan. Ang maputi niyang balat ay nagmistulang kumikinang at animoy may dala siyang sariling ring light, ngunit kahit ganoon, parang wala siyang kumpiyansa sa sarili. Hindi niya maalis sa isipan ng ideya na baka nandito rin si Lilith o mas malala pa. Baka pag-usapan siya ng mga tao. 3 lalaki at 2 babae ang lumapit sa kanila. Ang isa ay may dalang wine glass sa kamay. Hendrix! Bati ng lalaki. Halatang matagal nang kilala si Hendrix. Pagkatapos ay lumingon nito kay Taylor na agad naman ang umiti ng tipid bilang pagbate. At ikaw naman siguro si Lilith Draven? Ang asawa nitong si Hendrix? Tanong ng lalaki. Nakangiti at tila siguradong sigurado sa sinabi. Natigilan si Taylor. Ramdam niya ang pagkabog ng kanyang dibdib. Ngunit bago siya makasagot, mabilis na tumugon si Hendrix. No, sabi nito. May diin sa boses. She's Taylor Valderrama, my wife. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Halatang nagulat. Oh, sambit nito. Medyo nauutal. I'm sorry. Akala ko si Lilith ang pinakasalan mo. May bahid na awkwardness ang tono nito habang tinuloy ang paliwanag. Sinabi kasi sa akin ng kapatid ko na matagal na kayong magkasintahan noon. Sa kabila ng sakit na naramdaman ni Taylor, nagawa pa rin niyang ngumiti. Pinilit niyang gawing kalmado ang boses niya habang sumagot. Ayos ang puyan, sabi niya. Pilit na tinatago ang pagkalumo. Madalas naman po akong mapagkamalan. Ano ka ba, Jackson? Matagal na naghiwalay si Lilith at Hendrix. Mas mahal ni Hendrix si Taylor. Silang kinasal. Mahigit 2 taon na silang kasal. Masayang pagsasama nilang dalawa ngayon. Sabi ng isang babae, kaibigan din ni Hendrix. Ikaw kasi hindi ka pumunta sa kasal nila. Sorry, busy lang ako nun. Sabi ni Jackson at muli siyang tiningnan. Sumupil ang matamis ng ngiti sa labi nito habang nakatitig sa kanyang mukha. You're beautiful, Taylor. Ang swerte ni Hendrix sa'yo. Bahagya niya itong inutian. Thank you. Habang nag-uusap pa rin sila, si Taylor tahimik na nakikinig lamang. Ramdam niyang paninikip ng kanyang dibdib. Ngunit hindi niya pinakita ang anumang bakas ng kanyang nararamdaman. Sa kabila ng magagandang damit at ng eleganteng paligid, pakiramdam niya ay napakaliit niya sa mundo ng kanyang asawa. Taylor, masaya kaming pumunta ka ngayon. Alam ko palaging sinasabihin ng asawa mo na isama ka naman niya tuwing may event. Masyado kanyang gine-gatekeep sa amin. Mabuti na lang at napapayag ka niya na pumunta ngayon. Sabi sa kanya ni Agnes. Dahil ito rin ang huling beses na makikita niyo kung kasama niyo. Sabi ng kanyang isipan. Ngumiti siya kay Agnes. Oo, pasensya na kayo kung palagi akong wala. No, it's okay. Kasalanan niya ng asawa mo na masyado kang gini-gatekeep sa amin. Kahit kailan possessive type talaga tong asawa mo, no? Natatawa naman na sabi ni Diego, kaibigan din ng kanyang asawa. Hindi naman, tipid niyang sinabi, at ang boses sa kanyang isipan ay may dinagdag pa na, wala nga siyang pakialam sa akin. Umiinom ka ba, Taylor? Tanong ulit ni Agnes. Hindi, tumigil muna ako sa pag-inom, sabi niya. Ha? Bakit naman?
Wala lang, I just feel like hindi healthy sa akin ang alcohol. Palusot niya. Health conscious ka pala. Oo, gano'n na nga. Ang swerte pala nitong asawa mo sa'yo, no? Sabi ni Jacob. Ibig sabihin, inaalagaan mo talaga ang sarili mo para makasama mo siya ng matagal. Huy, Jacob, anong sinasabi mo dyan? Sinasabi mo ba na malasakan ng asawa ko kasi umiinom ako at ayaw kong makasama siya ng matagal? Hindi ako nagsabi niyan, ikaw lang, sabi ni Jacob. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpaalam muna si Taylor upang pumunta sa restroom. Pakiramdam niya ay nasuffocate siya doon. Ngayon niya lang naramdaman kung gaanong kahirap ang magpanggap na masaya silang mag-asawa kahit pa ang totoo ay hindi naman talaga. Bago siya bumalik sa party, inayos niya ang kanyang sarili. Nilakasan niya ang loob. Pinilit ang isang ngiti at sinabi sa sariling, kaya ko to. Malapit na. Malapit ko na ring tapusin to. Habang patuloy ang party, abala si Hendrik sa pakikipag-usap sa mga bisita. Si Taylor naman ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Pilit na hindi nagpapakita ng anumang emosyon sa kabila ng mga nararamdaman niya. Nagsimula siyang magbilang ng oras. Hinihintay na matapos ang gabing ito. Ngunit biglang nagkaroon ng bahagyang kaguluhan sa entrada ng venue. Napalingon ng mga tao at nakita ni Taylor ang isang babaeng pamilyar sa kanya. Si Lilith, ang dating kasintahan ni Hendrix. Agad na nakuha nito ang atensyon ng lahat, kasama ng kay Hendrix. Naglakad si Lilith papunta sa grupo kung saan naroon si Hendrix. Suot ang isang eleganteng pulang bestida para itong reyna na naglalakad sa kaharian, palapit sa hari nito. Ang hari na naging asawa niya. Nang makarating ito kay Hendrix, walang alinlangan na nalipitan nito ang kanyang asawa at binigyan ng isang beso na magkabilang pisngi. Hi, Hendrix! Malambing na sabi ni Lilith, na tila nakalimutan na ang lahat ng tao sa paligid nila. Kitang-kita ni Taylor ang eksenang iyon mula sa kanyang pwesto. Para bang tinusok ang puso niya ng paulit-ulit habang pinapanood ang asawa niya kaharap ang babaeng tunay nitong minamahal. Nagbubulungan ang mga tao sa paligid at hindi niya maiwasang mapansin ang ilang mga kaibigan ni Hendrix na nakatingin sa kanya. Hindi ba't yan ang ex-girlfriend ni Hendrix? Boses ng isa. Oo, siya nga. Anong ginagawa niya dito? Bakit nandito siya? Sino nag-invite sa kanya? Boses naman yun ni Agnes, tinatanong ang asawa. Hindi ko alam. Hindi ko maalala na inimbitahan ko siya. Sagot naman ng asawa ni Agnes. Alam kong darating si Hendrix ang asawa niya ngayon. Kaya hindi ako nagpadala ng invitation kay Lilith. Isa pa, matagal na rin na naputol ang connection ko sa kanya. Ano bang ginagawa ng babaeng yan dito? Parang balak niya naman na manggulo. Wala ba siyang balak na lubayan tayo? Ang inis pang boses ni Agnes. Alam naman niya may asawa na si Hendrix pero dikit pa rin siya ng dikit. Nananatili ang tingin ni Taylor sa kanyang asawa at sa dati nitong kasintahan. Bumaling sa kanya si Hendrix. Iniwas niya ang tingin at itinoon na lang iyon sa juice na nasa harapan niya. Taylor, ayos ka lang ba? Tanong ng isa sa kanila. Isang babaeng mukhang mabait pero halatang hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Tipid naman ng umiti si Taylor. Pilit na pinapakita na wala siyang nararamdaman. Oo naman, ayos lang ako. Sagot niya, kahit na alam niyang hindi naman yun totoo. Isang lalaki mula sa grupo ang lumapit sa kanya. May dalang baso ng alak. Here, baka gusto mong uminom. Alok nito. Halatang sinusubukan na gawing mas magaan ang sitwasyon. Ngunit umiling si Taylor. Thank you pero hindi ako umiinom. Sagot niya naman ng mahinahon. Ayaw niyang magmukhang mahina o desperado sa harap ng mga taong ito. Habang tumatagal, parang mas lalo lumiliit ang mundo ni Taylor. Ang bawat kilos ni Hendrix at Lilith ay parang eksenang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung paano pa siya tatagal sa gabing yon. Gusto niya nang umalis, gusto niya nang ikulong ang sarili sa kanyang kwarto at hayaan hanggang sa lumipas ang sakit na nadarama niya. Sa kabila ng lahat, nananatili si Taylor sa kanyang upuan. Pinipilit na huwag tumayo at umalis. Alam niya hindi tama kung aalis siya basta-basta, lalo na't kasama siya ni Hendrix bilang asawa nito.
Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, ang bigat ng kanyang nararamdaman ay lalong dumadagdag. At kahit na nakaupo lang siya, pakiramdam niya ay siya pa rin ang sentro ng mga matang nanonood sa kanila. Ang mga ngiti ng mga tao, ang mga tinginan, lahat ay nagbibigay ng mas malalim na sugat sa kanyang damdamin. Kaya ko to, bulong niya sa sarili. Ikaw pa ba, Tilly? Sanay ka na sa ganito. 2 taon ka na nga nagtitiis, hindi ka pa rin ba nasasanay? Nang magpasya siyang tumayo upang kumuha ng hangin, naramdaman niyang bigat ng bawat hakbang. Ang mundo niya sa mga sandaling yon ay parang umiikot sa sakit at pagkabigo. Habang ang ngiti naman sa kanyang muka ay nananatili bilang isang maskara para itago ang kanyang sugatang puso. Batid niya kasi na may mga mata na nakatingin sa kanya kaya hindi pwedeng ipakita niya sa kanilang lahat ang kanyang nararamdaman. Dahil kung gagawin niya man yon, ay malalaman ng lahat ng tao na naroon na ang anumang ipinapakita nila sa kanila ay pawang pagpapanggap lamang para lamang matawag sila na isang masayang mag-asawa. Nagulat siya nang biglang may humawak sa pulso niya nung naglakad na siya palayo. Hinila niya at bago pa man siya makapag-react, inangkin na ang kanyang mga labi. Masuyo, ngunit merong pusok ang uri ng paghalik sa kanya ni Hendrix na para bang sinasabi nito sa lahat na siya ang asawa nito. Namilog ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung paano ba siya makakapag-react. Nabigla siya sa ginawa ng asawa. Makalipas ang ilang segundo, pinaghiwalay na nito ang kanilang labi. Lumayo ito sa kanya at tumingin ng diretso sa mga mata niyang puno pa rin ng pagkabigla. I'm sorry. Makahulugan nitong sinabi. Hindi siya makapagsalita. Gusto niyang itanong kung bakit siya nito hinalikan pero walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Nice on, Hendrix! Asawa ng kaibigan ni Hendrix, ang asawa ni Agnes. Ganyan dapat! Dagdag pa ng isa. Tiningnan ni Tilly ang kanyang asawa. Sandali rin siyang bumaling sa direksyon ni Lilith na kanina pa masama ang tingin sa kanila. Dahan-dahan, binawi niya ang kanyang kamay na hawak ni Hendrix. Magpapahangin lang ako. Paalam niya at hindi na hinintay ang sagot nito. Umalis na siya. Pero naramdaman niya ang pagsunod sa kanya ni Hendrix. Nang gabing yon, hindi na siya nagkaroon ng chance na makausap si Lilith. Hindi rin ito nakalapit kay Hendrix dahil nakasunod lang kay Tilly ang kanyang asawa. Hindi niya alam kung anong dahilan ni Hendrix at kung bakit ba siya nito hinalikan, pero hindi niya na iyon itanong. Ayaw niya nang umasa. Sapat na ang pagpapakatanga niya noon. Katulad nga ng kanyang pinangako sa sarili, isinulit ni Tilly ang bawat araw bago ang Pasko. Pinilit niyang itabi ang sakit at pagkabigo at tinugol ang oras sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay sa mansyon. Nakipag-usap siya sa mga kasambahay, nakipagkwentuhan at nakipagtawanan sa kanila na parang wala ng bukas. Sa kabila ng ngiti sa kanyang labi, may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata na tila nagpapahiwatig na iyon na ang huling pagkakataon nilang magkakasama. Nagbukas pa siya ng mga regalong natanggap mula sa mga kasambahay at mga kaibigan. Nagpasalamat at ipinakita ang pasasalamat sa bawat isa. Ngunit sa kabila ng mga masayang tagpo, ramdam niyang bigat ng kanyang plano. Alam niyang malapit na ang wakas ng lahat. Sa gabi bago ang Pasko matapos ang simpleng hapunan, kasama si Hendrix at ilang kasambahay, naghanda na si Tilly. Dumiretso sa kanilang silid at doon niya nilatag ang kanyang plano. Hinarap niya si Hendrix na noon ay abala sa pagbabasa ng isang dokumento. Let's end this, Hendrix. Panimula niya. Ang boses ay puno ng determinasyon. Tapusin na natin ang kahibangang to. Maghiwalay na tayo. Tumigil si Hendrix sa ginagawa at dahan-dahan na iniangat ang kanyang tingin kay Tilly. Wala ni katiting na emosyon na makikita sa mukha nito. Ngunit, ang malamig na tono ng kanyang boses ay sapat na para magbigay ng bigat sa kanilang usapan. Do you really want to end this? Tanong nito. Malamig ang bawat salita. Yes. Matatag na sagot naman ni Tilly na tila pinipilit ang sarili na huwag magpakita ng kahinaan. Tapusin na natin to. Sawa na ako. Ayoko na. Hindi ba't ito rin na matagal mo nang hinihintay? Ang iwan at sukuan na kita. It's happening now, Hendrix. Ayoko na.
Nagsawa na ako kaya ako na mismo ang tatapos sa kahibangang to. Hindi kumibo si Hendrix. Ang mga mata nito ay nananatiling walang emosyon habang nakatingin kay Taylor. Pagitan ng kanilang pag-aalangan, naging mas mabigat ang katahimikan na namagitan sa kanila. Si Taylor nakatayo pa rin, pilit na pinipigilan ng pagtulo ng kanyang mga luha. Samantalang si Hendrix naman ay tila nag-aalangan kung ano ang susunod na sasabihin. I see. Malamig na sabi ni Hendrix matapos ang ilang saglit. Tumayo ito mula sa kanyang kinauupuan at humarap kay Taylor ng tuluyan. If that's what you want. Hindi na kinaya ni Taylor ang bigat ng kanyang nararamdaman. Tumalikod siya at nagmamadaling lumabas ng silid. Iniwan na mag-isa si Hendrix sa kanyang kwarto at doon niya tuluyang pinakawalan ang mga luhang matagal niyang pinipigilan. Kinabukasan, maagang nagising si Taylor. Ang buong mansyon ay tahimik pa. Tila wala pang ibang gising maliban sa kanya. Sa totoo lang ay hindi niya alam kung nasa mansyon ba ngayon si Hendrix dahil matapos ang lahat ng sinabi niya kagabi, nagkulong lang siya sa kanyang silid at inayos ang ilan pa sa kanyang mga gamit. Hindi rin naman niya sinundan ang kanyang asawa sa kwarto niya. Huling beses niyang tinignan ang kwarto niya sa mansyon na naging saksi sa lahat ng kanyang luha, sakit at mga panalangin para sa pagmamahal na hindi kailanman naging kanya. Huminga siya ng malalim. Tinatak sa isipan na ito ang simula ng kanyang bagong buhay. Sa halip na umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang o humingi ng tulong sa ibang tao, nagdesisyon si Taylor na bumalik sa kondo ng dati nilang tinitirahan ni Hendrix bago sila lumipat sa mansyon. Ang lugar na iyon ay puno ng alaala. Mga alaala ng kanilang mga unang araw bilang mag-asawa. Kung gaano siya kasaya at ka-excited ng mga sandaling iyon. Ngunit ngayon ay tila ibang tao na ang nasa mga alaalang iyon. Mahirap sa kanyang bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pero kailangan niyang gawin ito dahil kabilang ito sa mga kailangan niyang gawin para makausad na siya. Nanatili siya roon ng ilang araw. Tahimik na pinoproseso ang lahat. Hindi niya iniwan ang kondo ng mga araw na yon. Maliban lamang para bumili ng pagkain o mga pangangailangan. Sa mga oras na mag-isa siya, iniisip niya kung paano siya magpapatuloy. Sa kabila ng sakit, alam niyang ito ang tamang desisyon. Kahit araw ng Kapaskuhan ay wala siyang kinausap. Nagmukmok lang siya at pagkalipas ng ilang araw ay saka lang siya tumawag sa kanyang mga magulang. Pagkalipas ng ilang araw matapos ayusin ang kanyang dokumento at planuhin ang lahat, tuluyang umalis si Taylor. Hindi na siya nagbigay ng detalye kung saan siya pupunta. Kahit kanino. Tahimik siya nagpaalam sa kondo na iyon, sa bansa na iyon, at sa buhay na minsan niyang pinilit na ipaglaban. Pumunta siya sa isang bansa na matagal niya nang pinapangarap na tirahan. Doon niya balak magsimulang muli. Malayo sa mga alaala ni Hendrix. Malayo sa lahat ng sakit na nararanasan niya. Alam ni Taylor na hindi siya nagkamali ng desisyon dahil lagi naman nanariyan ang kanyang magulang para tulungan siya. Batid din ni Taylor na masaya sila sa naging pasya niyang ito. Habang nakaupo siya sa eroplano, tinitingnan ang ulap mula sa bintana. Nararamdaman niya ang halo-halong emosyon, lungkot, saya, at pag-asa. Ito na ang magiging bagong simula niya, isang buhay kung saan hindi na siya aasa sa pagmamahal ng iba, kundi buuuin ng sariling kaligayahan. Kahit sila lang ng anak niya. Sa pagkakataon na ito, ay kakalimutan niya si Hendrix at ang pagmamahal niya para dito. Isang umaga habang abala si Hendrix sa kanyang trabaho, pumasok sa kanyang opisina ang kanyang sekretary na may hawak ng mga papeles. May bahagyang pag-aalala sa mukha nito habang maingat na inilapit ang balita. Sir, mahinahong sabi nito. Natatakot dahil kitang-kita sa itsura ng boss na hindi maganda ang mood nito. Ibinenta na po ng asawa ninyo ang condo unit at umalis na po siya kagabi. Saglit na natigilan si Hendrix. Ibinaba ang hawak na dokumento at tumingin sa secretary. What do you mean? Kailan niya ginawa yun? Tanong niya. Ramdam ang pagtaas ng tono ng kanyang boses. Base po sa records, few days ago lang po niya hinanapan ng buyer. Sagot ng secretary. Na-finalize po ang sale kahapon at kagabi lang din po siya umalis. Hindi na siya nag-atubili. Agad siyang tumayo,
Kinuha ang kanyang coat at lumabas ng opisina. Hindi siya makapaniwala na nagawa iyon ni Taylor nang hindi mo lang nagsasabi. Kung ganon, ay tuluyan na nga pala siya nitong iniwan. Kung sa bagay, bakit ba kasi sobrang confident niyang isipin na babalik din si Taylor? At kailangan lang nito ng konting oras para makapag-isip-isip. Pagdating niya sa kondo, napatigil siya sa may pintuan. Ang lugar na iyon ay minsan naging bahagi ng kanilang buhay bilang mag-asawa noong nagsisimula pa lamang sila. Mga alaala ng kanilang mga simpleng gabi at tahimik na sandali. Ngunit nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang bakanteng espasyo. Wala na ang mga gamit nila. Wala na si Taylor. Lumapit siya sa sala. Umaasang may iniwang kahit anong baka si Taylor, ngunit wala siyang nakita. Habang patuloy siya nag-iikot, napadpad siya sa kwarto nila. Doon sa isang sulok ng cabinet may napansin siyang iniwang folder. Agad niya itong kinuha at binuksan. Ang laman ng folder ay hindi niya inaasahan. Medical records iyon ni Taylor. At habang binabasa niya ang mga detalye, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakatala roon ng malinaw na impormasyon. Buntis si Taylor. Nagdadalang tao ang kanyang asawa. Ipinagbubuntis nito ang kanilang anak. Nanlamig siya sa kanyang nabasa. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Gulat, saya dahil magiging ama na siya, o panghihinayang. Sa bawat linya ng dokumento, mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Paano niyang hindi ito nalaman kaagad? At bakit hindi man lang sinabi ni Taylor? Ngunit siya rin mismo ang nakasagot sa lahat ng mga naging tanong niya. Alam ni Hendrik sa kanyang sarili kung ano ang dahilan. Alam niya na siya ang may pagkakamali. Siya ang may malaking pagkukulang. Agad siyang lumabas ng kondo. Tumawag sa ilang tao na maaaring makapagbigay ng impormasyon tungkol kay Taylor. Ngunit ang lahat ng sagot ay pare-parehong umalis na ito ng bansa. Sa kanyang sasakyan, mahigpit niyang hawak ang medical records habang nakatingin sa malayo. Hindi maiwasang maalala ang huling usapan nila ni Taylor. Ang malamig na pagtatapos ng kanilang relasyon. Ang bigat ng mga salitang binitawan nito. Habang tahimik sa loob ng sasakyan, isang bagay ang naging malinaw kay Hendrix. Hindi niya hahayaan na tuluyang mawala si Taylor sa kanya. Lalong-lalo na ang bata. Alam niyang marami siyang pagkukulang, ngunit hindi niya kaya mawala ang pamilya na ngayon lang niya napagtanto na mahalaga sa kanya. Itatama niya ang lahat ng pagkakamali niya. Taylor, bulong niya sa sarili. Hahanapin kita. Hahanapin ko kayo. Pagkalipas ng ilang araw habang nasa coffee shop si Hendrix, nagdesisyon siyang tawagan ng ilan sa kanyang mga malalapit na kaibigan. Gusto niya humingi ng payo tungkol kay Taylor at kung paano niya itong mahahanap. Dumating din kaagad ang tatlo sa kanyang pinakamatatalik na kaibigan, sina Lucas, Adrian at Nathan. Tumigil ang kanilang usapan nang sinimulang ipaliwanag ni Hendrix ang lahat ng nangyari. Mula sa paghihiwalay nila ni Taylor hanggang sa pagtuklas niya sa pagbubuntis nito. Habang nagsasalita si Hendrix, kitang-kita sa mukha ng kanyang mga kaibigan ang halong galit at awa para kay Taylor. Nang matapos si Hendrik sa pagsasalaysay, tumahimik saglit ang kanilang grupo. Si Lucas ang unang nagsalita. Ang tono nito ay puno ng tapat na paninita. Alam mo, Hendrix, bago mo hanapin si Taylor, gusto ko maging totoo kami sa'yo. Simula ni Lucas, ikaw ang may malaking pagkukulang sa simula pa lang. Kung may nangyari man ngayon, hindi mo ba naisip na baka ikaw rin ang nag-udyok ng lahat ng to? Hindi namin masisisi si Taylor kung nagsawa siya sa'yo kaya siya umalis. Nagtaas ng kilay si Hendrix, halatang nagugulahan. Anong ibig mo sabihin? Parte ka rin ng dahilan kung bakit siya umalis. Sa katunayan ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Ilang beses ka naming sinabihan tungkol dito. Ngunit sadyang ayaw mo lang na makinig sa amin. Masyado ka rin kasi nagbulag-bulagan at bingi-bingihan sa lahat ng tao na nasa paligid mo. Sabat ni Adrian. Alam namin kung gaano kabait si Taylor. Ilang beses mo na siyang nasaktan. At kahit kailan, hindi ka malang nag-effort na suklian ang pagmamahal niya. Oo, naaawa nga kami kay Taylor. Kasi siya na lang ang laging lumalaban sa inyong dalawa habang ikaw ay
nananatiling stuck sa dati mong nararamdaman para sa ibang tao. Dagdag naman ni Nathan, sa simula pa lang ng relasyon ninyo, kita na namin kung gaano siyang kadedicated sa'yo. Siya ang nag-adjust, siya ang nagbigay, siya ang gumawa ng paraan para magmukhang maayos ang relasyon ninyo. Pero ikaw, Hendrix, palagi kang wala, laging malamig, at laging distant. Naiintindihan ka namin ng una. Alam namin na kaya ka ganon dahil hindi yun naman mahal ang isa't isa. At ng mga sandaling yon, alam din namin lahat na si Lilith pa rin ang mahal mo. Pero habang tumatagal, hindi ka namin naunawaan. Nananatili lamang tahimik si Hendrix habang iniinom ang bawat salita ng kanyang mga kaibigan. Alam niyang may punto ang mga ito. Lagi siyang umaasa na masusuklian mo ang pagmamahal niya. Patuloy pa ni Lucas. Pero sa lahat ng oras, nasan ka? Sa trabaho? O baka sa ibang tao? Hindi mo ba napansin kung gaano siyang kalungkot sa tuwing binabalewala mo siya? Hindi ka ba nakaramdam ng lungkot sa tuwing binabalewala mo rin ang nararamdaman mo para sa kanya? Hindi mo rin ba ramdam kung paano niya sinusubukang maging masaya para sa inyong dalawa? Kahit alam niyang ikaw lang ang mahalaga sa'yo? Sa totoo lang, Hendrix, sabi pa ni Adrian, ang haba ng pasensya ni Taylor. Kung ako nasa lugar niya, matagal ko nang sinukuan ang relasyon ninyo. Pero siya, she stayed. Alam mo kung bakit? Dahil mahal ka niya. Pero ngayon mukhang sawa na siya. At hindi mo siya masisisi. Kung talagang mahalaga siya sa'yo, dagdag ni Nathan, gumawa ka ng paraan para mabawi siya. Pero bago mo gawin yon, tanungin mo ang sarili mo, handa ka bang magbago? O gusto mo lang siyang habulin dahil nalaman mong buntis siya? Sa wakas, napabuntong hininga si Hendrix. Hindi ko alam. Amin niya. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano itatama ang lahat ng ito. Simulan sa pagtanggap ng lahat ng mga pagkakamali mo sa kanya. Isipin mo kung paano mo mapupunan ang lahat ng mga naging pagkukulang mo sa kanya. Sagot pa ni Lucas. Aminin mo ang mga pagkakamali mo. At higit sa lahat, unahin mo siya. Hindi mo siya mababawi kung sarili mo lang ang iniisip mo. And please, layuan mo na si Lilith. Alam naman namin na may dahilan kaya patuloy pa rin siyang nakakalapit sa'yo. Pero hindi pwede na habang buhay siyang magiging parte ng buhay ninyong mag-asawa. Tumango si Hendrix. Puno ng bigat ang kanyang dibdib. Alam niyang tama ang mga kaibigan niya. Napagtanto niyang sa lahat ng panahon na magkasama sila ni Taylor, nakatuon lamang siya sa sarili niyang pangangailangan at emosyon. Hindi niya kailanman binigyang halaga ang nararamdaman ng asawa. Matapos ang kanilang seryosong usapan ay nagpaalam na siya sa kanyang mga kaibigan. May bagong layunin siyang kailangang gawin. Hindi lamang hanapin si Taylor kundi patunayan sa kanya na kaya niyang magbago at ibalik ang tiwala at pagmamahal nito. Sa gabing yon, sa kalagitnaan ng katahimikan sa bahay, naupo si Hendrix sa sofa habang hawak ang isang baso ng alak. Hindi niya na mabilang kung pang ilang baso na iyon. Pakiramdam niya, ang alak na lang ang nakakapawi ng bigat sa kanyang dibdib. Kahit alam niyang hindi iyon totoo. Habang dahan-dahang nilalagok ang alak, naisip niya ang mga huling sandali nila ni Taylor. Ang malamig na tingin nito, ang mga salitang binitiwan nito nang sabihin nitong gusto niya nang tapusin ang kanilang relasyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang eksenang iyon. At kasabay ng bawat tagay, mas lalong sumasakit ang kanyang damdamin. Naisip niya kung gaano niyang nasaktan ang kanyang asawa. Naisip niya kung gaano itong nahirapan dahil sa kanya. Paano nangyari ito? Bulong niya sa sarili. Bakit hinayaan kong humantong kami sa ganito? Tama nga ang mga kaibigan niya. Siya ang may pagkukulang. Siya ang dahilan kung kaya't nangyari ang lahat ng ito. Habang nagmumuni-muni, unti niyang naalala ang mga bagay na ginawa at hindi niya nagawa para kay Taylor. Kung paanong palaging si Taylor nagpapakita ng pagmamahal habang siya ay laging malamig at tila wala lang. Kung paano na hindi niya man lang hinayaan ang kanyang sarili na ipakita dito na unti-unti na rin siyang nahuhulog.
Kung paanong iniwan niya si Taylor mag-isa sa mga importanteng okasyon na para bang hindi mahalaga ang presensya nito sa kanyang buhay. Kung paanong hindi niya pinansin ang mga subtle na pagpaparamdam ni Taylor na nasasaktan ito at hindi sapat ang pagmamahal na natatanggap. At doon niya napagtanto ang dahilan kung bakit hindi niya agad sinundan si Taylor. Akala ko kailangan niya lang ng space. Bulong niya habang tumititig sa walang laman na baso. Akala ko babalik siya. Akala ko maayos din ang lahat sa tamang panahon. Pero mali ako. Napakalaki ng pagkakamali ko. Habang nakalugmok si Hendrik sa kanyang upuan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang kinuha iyon at tinignan ang pangalan na tumatawag. Si Lilith. Napakunot ang kanyang noo at saglit siyang nag-atubili bago sagutin ang tawag. Lilith, malamig yung bungad. Anong kailangan mo? Sa kabilang linya, naririnig niya ang boses ni Lilith. Mahina at halatang umiiyak. Hendrix, kailangan kita. Sabi nito. Pumunta ka dito, please. Napailing si Hendrix. Ramdam ang iritasyon. Lilith, hindi kita pwedeng puntahan. May ibang mahalaga akong kailangan na asikasuhin. Tama na to. Ngunit hindi tumigil si Lilith. Kung hindi ka pupunta dito, magpapakamatay ako, Hendrix. Hindi ko na kaya. Ikaw lang makakatulong sa akin. Natigilan si Hendrix. Naramdaman niya ang takot sa boses ni Lilith. Ngunit sa kabila nito, nangibabaw pa rin ang bigat ng kanyang sariling mga problema. Ito naman ang palaging banta sa kanya ni Lilith mula nang bumalik ito ng bansa. Palagi nitong sinasabi na kung hindi siya makikipagkita dito, ay tatapusin nito ang sariling buhay. Lilith, huwag mong gawin yan. Mahinahon niyang sagot. Mas kailangan ako ng asawa ko. Hindi na tama itong ginagawa mo, hindi na kita responsibilidad. Nagpatuloy pa ang pag-iyak ni Lilith. Please, Hendrix. Kailangan kita. Kung hindi ka pupunta, baka wala ka ng madatnan bukas. Napapikit si Hendrix. Sinusubukan na labanan ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang delikado ang estado ni Lilith. Ngunit alam din niyang ang pagbibigay dito ng atensyon ay muling magpapalala ng gulo sa kanyang buhay. Sa huli, napabuntong hininga siya, tila nawala ng lakas. Sige, mahina ang sagot niya. Pero ito na ang huli, Lilith. Huwag mo na akong lapitan pagkatapos nito. Habang ibinababa ang telepono, tila lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung tama ba ang desisyon niyang yon. Ngunit sa pagkakataong yon, ang tanging malinaw sa kanya ay kailangan niyang matapos ang lahat ng koneksyon kay Lilith. Hindi na siya pwedeng magkamaling muli. Tatapusin niya ang lahat ng ito. Puputulin niya na kung ano man ang koneksyon niya kay Lilith. Tama ang mga kaibigan niya. Hindi porket nakiusap sa kanya ang ama ni Lilith bago ito pumanaw. Hindi porket napakalaki ng utang na loob niya sa ama ni Lilith nung nabubuhay pa ito, ay magiging parte na ng buhay niya sa Lilith habang buhay. Pagdating ni Hendrik sa condominium ni Lilith, agad siyang sinalubong nito at niyakap ng mahigpit. Ramdam niya ang panginig ng katawan ng babae na para bang nasa bingit na ng pagkawasak. Pero sa kabila ng yakap ni Lilith, nananatili siyang nakatayo. Malamig at hindi gumaganti. Hendrix, umiyak na sabi ni Lilith habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanya. Anong ibig mo sabihin kanina? Ano yung sinabi mong ito ng huli? Bakit mo tinatapos ang ganun-ganun na lang? Baliwala lang ba sa'yo lahat ng pinagsamahan natin noon bago mo pa piniling pakasalan ng babaeng yun? Marahang inilayo ni Hendrik si Lilith mula sa kanya. Tinitigan nito ng diretsyo sa mga mata. Lilith, dapat na nating tapusin to. Mahina, ngunit mariin niyang sabi. Hindi na tama ang nangyayari sa atin. Hindi na tama na patuloy pa rin tayong nagkikita. Kailangan ko nang ayusin ang problema namin ng asawa ko. Saglit na naguluhan ang ekspresyon ni Lilith bago napalitan iyan ng galit. Ayusin? Sigaw nito. Hindi ako papayag, Hendrix. Sa akin ka lang. Hindi mo ako pwedeng talikuran ng ganun-ganun lang. Kaya pa nating ayusin to.
Hindi mo ako pwedeng iwanan. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Hendrix. Pilit na pinapanatili ang pagiging kalmado sa kabila ng tumataas sa tensyon. Lilith, mali ang ginagawa natin. Mali na patuloy ka pa rin na lumalapit sa akin kahit pa alam mo nakasal na ako sa iba. Maling-mali na patuloy kang umaasa sa akin. Hindi ko dapat hinayaan na humantong pa tayo sa ganito. Kasal ako at may asawa ako na nasaktan ng sobra dahil sa mga desisyon ko. Ngunit lalong tumaas ang boses ni Lilith. At ako, Hendrix. Ano ako? Paano naman ako? Iiwan mo na lang ba ako pagkatapos ang lahat? Wala ka bang pakialam sa nararamdaman ko? Hinawakan ni Lilith ang kanyang mukha. Pilit na pinapaalala ang lahat ng mga sandaling magkasama sila. Hendrix, mahal kita. Sa akin ka dapat. Hindi ka sa kanya. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Kahit hindi na ako mahal mo, hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Nagpipigil pa rin ang galit si Hendrix. Ngunit alam niya ang kailangang tapusin ang usapan nila. Lilith, tapos na. Hindi na ako babalik. Kailangan mo na akong kalimutan. Kaya lang naman ako lumalapit sa'yo dahil sa malaking utang na loob ko sa'yo at sa iyong ama. At hindi ko yun pwedeng kalimutan. Lalong nagalit si Lilith. Lumayo ng bahagya, ngunit hindi pa rin umaalis sa kanyang harapan. Kung iiwan mo ako, magpapakamatay talaga ako. Banta nito habang umiiyak. Sa tingin mo, anong mararamdaman ng ama ko kung malaman niyang binabaliwala mo ang bili niya sa'yo bago siya mamatay, ha? Hindi ba't ikaw ang pinagkatiwalaan niya na alagaan ako? Saglit na tumahimik si Hendrix. Ramdam ang bigat ng mga salita ni Lilith. Pero alam niyang hindi na tama ang gamitin nito ang alaala ng yumaong ama upang panatilihin siya. Lilith, malumanay ngunit matigas ang tono ng boses niya. Hindi ko kailanman nilabag ang bili ng ama mo. Inalagaan kita bilang kaibigan. Pero hindi ibig sabihin na magpapatuloy ako sa ganitong sitwasyon. Hindi kita maaaring gawing dahilan para patuloy na sirain ang buhay ko at ng asawa ko. Oo, alam ko na kung hindi ang iyong ama, baka matagal nang nawala ang aking ama. Na baka hindi ko narating kung ano man ang meron ako ngayon. Ngunit sa tingin ko, bayad na ako ng utang na loob ko sa kanya. Nasisira na ang buhay ko. Lalong-lalo na ang buhay ng asawa ko dahil sa lahat ng ito. Ayokong patuloy na saktan at pahirapan ang taong mahal ko. Lalo pang lumakas ang iyak ni Lilith. Ngunit nananatili naman na matigas si Hendrix. Alam niyang kailangang tuldukan ang lahat ng ito ngayon bago pa mas lumala ang sitwasyon. Habang naglalakad siya palayo, narinig pa rin niya ang sigaw ni Lilith. Hendrix, bumalik ka! Hindi mo ako pwedeng iwan! Ngunit hindi na siya lumingon. Sa kanyang paglabas mula sa condominium, dama ni Hendrix ang bigat sa kanyang dibdib. Pero kasabay ng bigat ay ang bahagyang pagkaan. Dahil sa wakas, nagawa niyang gumawa ng tamang desisyon. Kailangang harapin niya ang kanyang mga pagkakamali at pagtuunan ng pansin ang asawa niyang nasaktan ng sobra dahil sa kanya. Hindi mo ako pwedeng iwan, Hendrix. Magpapakamatay ako. Ikaw ang sisisihin ng lahat sa pagkamatay ko. Muli niya narinig ang boses ni Lilith sa kanyang isipan. Pero pilit niya itong tinanggal. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, tumigil siya saglit at ipinikit ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang malamig na hangin ng gabi. Ngunit tila wala itong magawa upang pawiin ang init ng tensyon sa kanyang dibdib. Umupo siya sa driver's seat ngunit hindi agad pinaandar ang makina. Sa halip ay tumitig siya sa manibela at tahimik na pinagsisisihan ang lahat. Paano ko hinayaang humantong sa ganito? Tanong niya sa sarili. Nagbalik sa kanyang alaala ang mga sandali nila ni Daily. Ang mga ngiti nito noong una silang nagpakasal. Ang pagmamahal na walang pag-aalinlangan nitong ipinakita sa kanya. Naisip niya kung paanong laging inuuna ni Daily ang kapakanan niya. Kahit na siya mismo ay nagpapakita ng malamig na saloobin. She gave me everything. Bulong niya. And I gave her nothing but pain. Habang iniisip niya ito, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang screen at si Lilith ito ulit.
Sinagot niya iyon ng walang imik. At sa kabilang linya, narinig niya ang umiiyak na boses ni Lilith. Hendrix, please. Pagsusumamo nito. Hindi ko kaya. Wala akong ibang kasama. Ayoko nang mabuhay kung wala ka. Napabuntong hininga siya. Pilit na pinapanatili ang kalma sa kanyang boses. Lilith, hindi mo kailangan gawin to. Kaya mo to. Kailangan mong simulan ng buhay mo nang wala ako. Hindi mo ba naiintindihan? Sigaw ni Lilith. Ikaw lang ang meron ako. Paano ako magsisimula kung ikaw lang magiging dahilan ng lahat na ginagawa ko? Umiling si Hendrix habang nakikinig. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Alam niya si Lilith ay nasa delikadong estado, ngunit hindi niya rin maikakaila na kailangan niyang kumawala mula sa kasinungalingang ito. Lilith, I'm really sorry. Malumanay niyang sabi. Pero hindi mo pwedeng iasa ang buhay mo sa akin. Hindi na kita responsibilidad. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kung kailangan mo ng tulong, maghanap ka ng tao na talaga makakatulong sa'yo. Pero hindi ako yun. Narinig niya ang galit at pagkadismaya sa boses ni Lilith bago nito ibinaba ang tawag. Tahimik siya umupo saglit. Pilit na pinoproseso ang lahat. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit kailangan niyang magpatuloy. Pinaandar niya ang sasakyan at habang nagmamaneho pabalik, ang mukha ni Taylor ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang sakit sa mga mata nito noong huling beses silang nag-usap, ang paraan ng pagngiti nito sa mga tao sa mansyon kahit halata ang bigat sa puso. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na sumisiksik. Paano ko siya hahanapin ngayon? Hindi na ba ang lahat ay para sa amin? At sa kauna-unahang pagkakataon, nadama niya ang malalim na pagsisisi na hindi niya naipakita kay Taylor ang pagmamahal na nararapat para dito. Ang pagmamahal na noon pa sana niya ibinigay. Kung hindi siya natakot at hindi siya nagpatangay sa takbo ng sitwasyon nila ni Lilith, napaisip siya. May pag-asa pa ba? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Hendrix bago niya tinawagan ng kaibigan at kamag-anak ni Lilith para ipaalam sa kanila kung ano ang pinaplano nito. Hindi mo pwedeng pabayaan ang ganun-ganun lang, kapatid ko, Hendrix. Ibinilin siya sa'yo ng aking ama. Alam nila na sa'yo lang siya sasaya, kaya hindi mo siya pwedeng pabayaan. Kapag may masamang nangyari sa kanya, ipapakulong kita. Mananagot kang hayop ka. Maraan na pagbabanta sa kanya ng kuya ni Lilith mula sa kabilang linya. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Kung sakali man na matuloy ang plano niya na tapusin ang sariling buhay, handa akong makulong. Mas gugustuhin ko pa yon kaysa makulong ako sa piling niya. Walang hiya ka talaga. Wala kang utang na loob. I will ruin you, Hendrix. Sisirain din kita tulad ng kung paanong nasira ang kapatid ko nang dahil sa'yo. Wala na siyang lakas para sumagot. Ibinaba niya na lamang ang hawak na cellphone. Sa sandaling yon, tila naubos ang lahat ng lakas ng kanyang katawan. Napasabunot na lamang siya sa buhok niya at huminga ng malalim. Ayon sa kanyang mga kaibigan, sinubukan nga talaga ni Lilith na tapusin ang sariling buhay. Mabuti na lang daw at naabutan ito ng isa pang mga staff ng condominium. Nakabukas raw kasi ang pinto sa kondo ni Lilith kaya nagtakang staff at pumasok. Doon ay nakita nito si Lilith na may dugo ang pulso. Sa totoo lang ay inaasahan niya nang gagawin niya ni Lilith dahil gano'n itong kabaliw. Kung dati ay natatakot pa siya, ngayon halos wala na siyang nararamdaman na awa para kay Lilith. She ruined him. Buong buhay niya sinira nito. Kahit noong sila pa ay wala nang ibang ginagawa si Lilith kundi ang takutin siya. Palagi nitong sinasabi na magpakamatay ito dahil sa malaking utang na loob ng kanilang pamilya sa pamilya ni Lilith. Ginagawa nila kung ano ang gusto ng mga ito. Aaminin niyang minahal niya rin noon si Lilith. Hanggang sa ikasal siya kay Taylor ay ito ang minahal niya. Ngunit nagtagal ay nawala rin iyon. Napagtanto niya na hindi niya naman talaga mahal si Lilith. Inakala niya lang na mahal niya ito dahil sa awang nararamdaman niya noon. Katulad din ng kanilang inaasahan, siya nga ang sinisi sa nangyari kay Lilith. Galit na galit sa kanya ang nakakatandang kapatid ni Lilith
At sa kanya rin sinisi kung bakit pinili nitong tapusin ang sarili nitong buhay. I heard na iniwan ka na ni Taylor. I'm guessing, kaya niya ginawa yun dahil sa sinabi ko sa kanya na minsan pinuntahan mo ako sa kondo at dinala sa hospital. Nakangisi na sabi sa kanya ni Lilith. Anong ibig mong sabihin, Lilith? She called you. Sinagot ko. I told her na kasama mo ako, na natutulog ka sa tabi ko. Parang proud na proud pa ito sa ginawa niya. Bakit mo ginawa yun, Lilith? Kaya pala iniwan niya ako dahil doon. Galit niyang sinabi. Dahil gusto ko na mawala siya sa buhay mo. Gusto ko na bumalik ka na sa akin. Sa ginawa mong to, mas lalo mo lang pinatunayan sa akin na kahit ang patawarin kay hindi mo rin deserve. Gusto ko lang naman na bumalik ka sa akin, Hendrix. Gusto ko na balikan mo na ako. Nagsusuma mo ang tono ng kanyang boses. Hindi pa ba sapat ang lahat ng mga narinig mo, Lilith? Hindi na kita mahal. Ang nararamdaman ko sa'yo noon ay awa lamang. Si Taylor, siya ang mahal ko. Nagkamali ako na nagawa ko siyang talikuran dahil sa'yo. Dahil sa takot ako na baka gawin mo talagang lahat ng mga pagbabanta mo noon. Pero wala na, Lilith. Hindi na kita mahal. Mas lalong gusto kong tapusin ang ugnayan natin sa isa't isa. Alam mo kung iiwan mo ako, makukulong ka dahil sa'yo isisisi ang nangyari sa akin. Ang lahat ng mga pinaghirapan mo ay mauuwi lang sa wala kapag hindi mo sinunod ang gusto ko. At mas gugustuhin ko pa na makulong kesa manatili sa tabi mo. Malamig niyang sinabi na ikinatigil ni Lilith. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin ito sa kanya. Marahil ay hindi nito inaasahan na wala na siyang pakialam sa mga banta nito. Sa totoo lang ay hindi naman pala talaga iyon nakakatakot. Mas nakakatakot isipin na baka hindi na bumalik sa kanya si Taylor dahil sa lahat ng ito. Galit na galit sa kanya ang halos lahat ng mga kamag-anak ni Lilith. Hindi niya rin ikinagulat noong sa kanya nga sinisi ang lahat ng nangyari dito. Mabuti na lang at may record siya ng ilan sa mga usapan nila ni Lilith. Kabilang na ang mga naging pagbabanta nito kung kaya nagkaroon siya ng laban sa korte. Mabuti na lang rin at naririyan ang lahat ng mga kaibigan niya para tulungan siya. Hindi naging madali ang lahat ng iyon. Lalo pat habang gumagawa sila ng paraan ay pinapahanap niya rin si Taylor. Higit pa roon, sa araw ng mismong hearing ay nakatanggap sila ng divorce paper mula sa kanyang asawa. Formal ang lahat sa courtroom, ngunit si Hendrix ay nananatiling malalim ang iniisip. Hindi mawala sa isip niya ang natanggap niya kanina lang. Tuluyan na ngang nag-file ng divorce ang kanyang asawa. Sa halip na ituon niya ang kanyang atensyon sa hearing, hindi mawala sa isip niya ang divorce. Ang abogado ni Hendrix, si Attorney Cruz, ay nakatayo sa harapan. Hawak ang makapal na folder ng mga ebidensya at dokumento. Sa kabilang panig, nandoon ang kampo ni Lilith, kasama ang sariling abogado na matalimang tingin sa bawat kilos ng grupo ni Hendrix. Maging ang mga kapatid ni Lilith ay kanina pang masama ang tingin sa kanya na para bang gusto na siyang patayin ng mga ito. Sa gitna ng katahimikan, nagsimula ang hearing. Your Honor, panimula ni Attorney Cruz, we are here to present the evidence proving that Mr. Hendrix Valderrama is not at fault for Ms. Lilith Draven attempted suicide. We aim to establish that this incident stems from the complainant's emotional state and is not a result of any action or inaction in my client's part. Isa-isang inilabas ni Attorney Cruz ang mga dokumento. Nananatili namang tahimik si Hendrix. Ang kanyang mga mata ay halos walang emosyon na nakatingin sa harap. Dama niya ang masamang tingin sa kanya ng kampo ni Lilith, ngunit wala na siyang pakialam doon. Narito po ang medical records si Ms. Lilith Draven, sabi ni Attorney Cruz habang iniabot ang mga papel sa hukom. Ang mga ito ay nagpapakita na matagal niya nang iniindang depression at anxiety disorder bago pa muling magkaroon ng komunikasyon sa pagitan nila ng aking kliyente. Bukod dito, narito rin po ang mga text messages at voice recording na nagpapatunay na si Hendrix Valderrama ay paulit-ulit na nagbigay ng payo kay Ms. Lilith Draven upang maghanap ng profesional na tulong. The court displayed the text messages on the projector. Lilith, you're not the problem, but you need to take care of yourself. I'm not the answer to what you're feeling.
You need therapy. Please find someone who can help you. You shouldn't handle things this way. The voice recordings played next, showcasing Hendrix's calm but firm voice as he spoke with Lilith. I care about you, Lilith. Kaibigan kita. At biniling ka sa akin ng iyong ama bago siya pumanaw. Huwag mong sabihin pinababayaan kita. But I cannot be the person to fix what you're going through. You need a professional to guide you through this. Kailangan mo yun, Lilith. Your Honor, Attorney Cruz continued, we would like to present an affidavit from Ms. Draven's therapist. According to their statement, Ms. Draven has been under their care for severe emotional distress for some time. This supports our claim that her actions were a result of her personal struggles and not caused by Mr. Valderrama's behavior. Ang mga recordings sa text messages ay nagsiwalat din ng mga pag-uusap kung saan malinaw na ipinaliwanag ni Hendrix na ang relasyon nila ay hindi na maaaring magpatuloy at na kailangan na ni Lilith ng tulong mula sa mga eksperto. Sa kabilang panig naman, mukhang nawalan ng kulay ang mukha ng abogado ni Lilith. Halatang hindi nito inaasahan ang dami ng ebidensyang dala-dala nila. Ilang beses itong tumutol at nagtanong sa kanila, ngunit mabilis ding nasasagot ng kampo ni Hendrix. Matinding galit, iyon ang makikita sa mukha ng nasa kabilang kampo. Matapos masuri ang mga ebidensya at matapos mapag-aralan ng hukom, nagbigay na sila ng pasya. Based on the evidences and testimonies presented, it is clear that Mr. Hendrix Valderrama cannot be held accountable for the incident involving Ms. Lilith Draven. The court rules to dismiss the case against Mr. Hendrix Valderrama. Tahimik naman na nagpasalamat si Hendrix sa kanyang abogado matapos ang naging resulta. Natapos na. Dapat ay magiging masaya siya, ngunit hindi niya iyon magawa. Naisip niya na siguro kung noon niya pa ito ginawa, baka hindi na humantong ang lahat sa ganito. Baka hindi siya tuluyang iniwan ni Daily. Paglabas ng courtroom, sinalubong siya ng kanyang sekretary. May dala itong kape mula sa Starbucks at tahimik na inaabot sa kanya. Habang naglalakad sila papunta sa sasakyan. Sir, panimula ng sekretary. Natanggap na po namin ang notice tungkol sa divorce papers na isinampa ni Ma'am Daly. Ipapaasikaso ko po kaagad sa sekretary ninyong tungkol dito. But if I may suggest, perhaps it's best not to focus on this just yet while the situation is still heated. Salamat. Walang buhay niyang sagot. Pag-uwi niya sa opisina, naupo si Hendrix sa kanyang mesa. Naroon ang divorce papers. Tinitigan niya ito ng matagal. Binabalikan ang mga alaala nila ni Daly. Ang ngiti nito, ang mga pag-aalaga, at ang sakit sa mga mata nito noong huling beses silang nag-usap. Habang iniisip niya ang mga nagawa niyang pagkakamali, unti-unting nadurog ang kanyang puso. Hindi na ba talaga ang lahat para sa amin? Tanong niya sa sarili. Kung kaya kong ayusin ang lahat, ibigyan pa kaya niya ako ng pagkakataon? Hindi niya pinirmahan ang divorce paper. Hindi siya papayag na tuluyan silang maghiwalay ni Daly. Kailangan muna nilang makapag-usap. Kailangan nilang humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa niya. Higit sa lahat, kailangan niya munang masabi ang tunay niyang nadarama. Makalipas ang mahigit ilang linggo mula nang dumating ang divorce paper, paulit-ulit na nagpa-follow up ang kampo ni Daly tungkol sa kung kailan niya ito balak na pirmahan. Sir, wala ka ba talagang balak na pirmahan ang divorce paper? Nag-aalangan na tanong sa kanya ng sekretary. Wala. Mariin niyang sagot. Pero, hihintayin ko muna na makabalik si Daly so that I can explain to her. Sagot niya bago ito tiningnan ng seryoso. Anong update kila Lilith? Base po sa naging reports na sa mental health facility po ngayon si Miss Lilith. Wala rin po tayo natatanggap na kahit anong pagbabanta mula sa mga Draven. Pero wag pa rin po tayong magpapakakampante. Marahan na tumango naman si Hendrix. Mabuti naman na tinitigilan muna siya ng mga Draven dahil sa totoo lang ay wala na siyang oras para sa kanila. Gusto niya munang mag-focus sa asawa niya sa ngayon at hindi sa kanila. Sir! Nabigla si Hendrix sa lakas ng boses ng sekretary niya.
Abala siya sa kanyang trabaho na bigla na lamang itong pumasok sa loob ng opisina niya nang hindi man lamang kumakatok. Magandang balita po, sir. What is it? Nagbalik na po sa bansa si Ma'am Tilly. Sa tingin ko'y dahil sa hindi mo pa rin pinipirmahan ng divorce kaya siya bumalik. Para bang nabuhayan ng loob dahil doon. Really? Opo, sir. Base po sa akin natanggap na impormasyon na kabalik na siya ng bansa. Ang abogado ni Ma'am Tilly nag-contact na rin sa atin para makausap ka. Kailan ang sinabi nilang araw ng pag-uusap? Sa susunod na araw na po, sir. Kung ganon, i-cancel mo ang lahat ng appointment ko sa araw na yan. Tumango ang kanyang secretary at agad ng ginawang ipinag-uutos niya. Si Hendrix naman ay hindi mapigilan ng pagngiti. Sa wakas, nagbalik na ang mahal niya. Nagbalik na si Tilly. Hindi niya sasayangin ang pagkakataong ulit. Kakausapin niya si Tilly. Ihingi siya ng tawad sa lahat ng kasalanan na gawa niya. Pagdating ni Hendrix sa restaurant kung saan ang sinabi ng attorney ni Tilly na magkikita sila para makapag-usap ay agad niyang hinanap si Tilly. Nakaupo ito sa isang mesa malapit sa bintana. Suot ang isang simpleng dress na lalo pang nagpatingkad sa taglay na kagandahan. Her hair cascaded perfectly, and the way the sunlight hit her skin made her glow effortlessly. Para bang may sarili itong ring light. Hendrix couldn't help but pause for a moment, taking in the sight of her. Namiss niya ito. Namiss niya ang kanyang asawa at sa mga sandali na yon para bang gusto niyang takbuhin ang pagitan nilang dalawa at yakapin ito sobrang higpit. It struck him how she always managed to look so composed despite the pain he knew she carried. But her expression was far from calm. There was a storm in her eyes as she met his gaze. Makikita sa mga mata nito ang galit para sa kanya. Ang mga mata nito na dati ay puno ng paghanga at pagmamahal sa tuwing tinitingnan siya, ngayon ay tila ba mas malamig pa sa yelo. Lumapit siya sa mesa nito at ang mga mata ni Tilly ay hindi naalis sa kanya. Kahit noong bumati sa kanyang abogado nito, nananatili lang ito nakatingin sa kanya. Si Hendrix naman ay pinipigilan lamang ang sarili na huwag itong yakapin ng sobrang higpit dahil baka mas lalo lang itong magalit sa kanya kung gagawin niya iyon. Bakit hindi mo pa rin pinipirmahan ng divorce papers, Hendrix? Bakit kailangan ko pang bumalik dito para lang kumbinsihin kang pirmahan ng divorce papers? Madiin itong tanong sa kanya. Isn't this what you wanted all along? Ang makalaya ka sa akin? Natigilan si Hendrix. Hindi niya alam kung paano haharapin ang galit at sakit sa mga mata ni Tilly na siya ang naging dahilan. Lumapit siya at marahang hinila ang upuan sa harapan nito. Umupo siya at tumingin ng diretso sa mga mata nito. Matalim naman ang naging tingin sa kanya ni Tilly. No, mariin niyang sagot. That's not what I want. Napailing si Tilly, alatang hindi naniniwala sa kanyang sinabi. Don't lie to me, Hendrix. If you didn't want this, then why did you treat me like it didn't matter? Why did you make me feel like I was invisible? Like I was just some obligation you had to fulfill? Hendrix leaned forward. Nanginginig ang kanyang kamay dahil sa labis na emosyon. His voice softened, but there was a desperation in his tone. Tilly, I know I've hurt you. I know I've failed you in ways I can't even begin to explain. But I never wanted this. Ayoko matapos tayo. Gusto kong ayusin natin ito. Hindi mo to ginusto? Sarcastic ang tanong ni Tilly. Ang boses nito ay tumaas na rin ng bahagya. Eh ano yung mga ginawa mo sa akin noon, Hendrix? Hinayaan mo akong paniwalaan na hindi ako sapat. Na mas may lugar ang iba sa buhay mo kaysa sa akin. You let me believe I was second to someone else. No, not even second. I wasn't even a choice. Sa bawat salitang lumabas kay Tilly para bang may matalim na kutsilyo na tumatama kay Hendrix. Yumuko siya sandali. Nag-iisip ng tamang sasabihin. Inaamin ko nagkamali ako. Kasalanan kong lahat. Hindi ko na iparamdam sa'yo kung gaano kitang kamahal. Mahina niyang tugon. Bulag ako, Tilly. Naging bulag ako. Hindi ko nakita ang halaga mo. You gave me everything. Your love, your patience, your hope. And I threw it all away because I was too caught up in my past.
Napapikit si Taylor. Pilit pinipigilan ng luha na gustong bumagsak. At ngayon na handa na ako umalis at bitawan ka, bigla kang nagising. Bigla mong naisip na may halaga ako. Hendrik, it's too late. It's not, he interrupted. It doesn't have to be too late. Please, Taylor, give me a chance to make things right. Umiling naman si Taylor at nanginginig ang labi habang pilit na nilalabanan ng emosyon. Bakit, Hendrix? Bakit pa dapat ako maniwala sa iyo ngayon? Bakit ko hahayaang masaktan ulit ako? Magtiwala ulit sa iyo. Tapos babasagin mo na naman ako? Labis mo na akong sinaktan noon. Nadurog ako ng dahil sa iyo. Hanggang ngayon ay hirap akong buuhin ulit ang sarili ko. Ayoko nang maulit yan. Kung hindi ka naman seryoso, mabuti pang pirmahan mo na lang ang divorce paper natin para matapos ang lahat ng to. Inabot ni Hendrix ang kamay nito sa mesa. Tila gusto siyang hawakan pero nag-atubili. I'm not the same man as I was before, he said. Losing you made me realize just how much of a fool I've been, Taylor. I don't want to live in the past anymore. I want to move forward with you. Let me prove to you that I can be the husband you deserve. Napapikit si Taylor. Ang hiningay malalim at hindi pantay. Ilang saglit itong nananatiling tahimik. Habang ang abogado naman ni Taylor na nakaupo sa tabi nito ay hindi alam kung ano magiging reaksyon. Napakamot na lamang sa sariling ulo. I need time, Hendrix. Halos pabulong na sabi ni Taylor. Time to figure out if I can still believe in us. Mabagal naman na tumango si Hendrix. Take all the time you need. Just don't give up on us yet. Taylor didn't reply, but she didn't leave either. For now, it was enough. Hindi inaasahan ni Taylor na aayaw si Hendrix na hiwalayan siya, at higit na hindi inaasahan na makikiusap sa kanya si Lilith kung maaari ba silang magkita at makapag-usap. Inamin nito sa kanya na hindi totoo ang sinabi nito noong ito ang sumagot ng tawag niya kay Hendrix, at ipinaliwanag din ito kung ano ang dahilan kung bakit magkasama sila ng araw na yon. Hindi ko sinasabi sa iyo to dahil nagigilty ako. I just realized na kailangan mong malaman kung anong tunay na dahilan, sabi niya kay Lilith. Sa likod nito ay ang dalawang nurse na nagbabantay dito. Well, hindi na rin naman mapapasakan si Hendrix kahit anong gawin ko dahil mas mahal ka niya. And besides, kita mo naman ang kondisyon ko, di ba? Tingin ko ay malapit na talaga ako maging baliw. I hope maging masaya na lang kayo ni Hendrix sa isa't isa. Don't worry, ayoko na namang gulo. Napagod na ako. So please be happy with them. Kakausapin ko rin ang mga kapatid ko na wag na kayong guluhin. Tumango si Taylor. Salamat, Lilith. And after all, siguro nga'y tama rin si Hendrix sa sinabi nito. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli at pwede pa nilang pagbigyan muli ang kanilang pagmamahalan. Dahil kahit ano ang gawin niya, hindi pa rin niya makalimutan ang pagmamahal niya para kay Hendrix. Sadyang mahirap bitawan ang pag-ibig na yon. And she's so glad noong binigyan siya ulit ng second chance si Hendrix. Dahil kahit pa hindi ito sanay na ipakita ang tunay na nadarama, talagang sinubukan nito para lamang iparamdam sa kanya, sa kanila na magiging anak nila, na mahal sila nito at handa itong magbago. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!